Ang pagdakip kay Franco at pagkamkam ng Crocs pasikreto. Mga tao sa Earth, I mean sa Pilipinas, huwag kayong kakagat sa nangyayari ngayon tulad ng pagdakip ng owner ng PGMN. Dahil isa lang itong diversionary tactics ng inyong gobyerno. Habang abala kayo sa panunood ng issue, ay naghahanda naman ang Kongreso sa isang malasekretong pagkuha na naman ng pera sa kaban ng bayan para sa impeachment ng Vice Presidente. Yes, you heard it right. Hindi nyo ba napapansin kung bakit ganito kalaki ang balita? Dahil ilang araw na lang at magbobotohan na ang Kongreso para sa impeachment. Kailangan nila makakuha ng boto sa kapwa mambabatas. At para hindi sila mapansin sa kanilang maling galawan, kailangan nila ng isang pasabog parang atomic bomb na magtatakip para hindi makita ang kanilang madaliang pagkuha ng pera. May permahan para sa daan-daang billions na naman na ipamimigay. Sana all. Kaya mga people of the Philippines, ako si Sel from the city of West City. Ito lang ang masasabi ko. Huwag kayong palilihis. Pinaglalaruan lang kayo ng Kongreso. Yes, ang Kongreso ang magbibenefit sa issue na ito. At ang BBM administration ang nagplano. Kunwari-kunwarian lang ang lahat. Hindi natin alam ang owner ng Peanut Gallery Media Network ay isa lang artista sa bagong Netflix series na ating pinapanood at sinusundan ngayon. Hindi nyo ba napansin? Wala man siyang reaction sa pagdakip sa kanya at hinahayaan lang niya ang authorities. Sa tansya ko, maaring script lang ito. At dahil ang taong akusado ay chillax lang. Baka naman may napagkasunduan sa itaas dahil siya at si BBM ay magtito or magkakilala. Uncle niya ito. Kaya yung sinasabi na DDS siya. Huwag na kayong makinig dun dahil hindi naman siya DDS. Period. Lahat ng ito ay drama lang. Baka ang taong dinakip ay binayaran. Baka ganito ang napagkasunduan na script. Sinabihan na tuloy pa rin ang YouTube channel mo. Bibigyan na lang kita ng billions para sa danyos dahil you will be arrested and go to jail. Pero pagkatapos na ma-impeach na ang Vice President sa Congress ay go out from jail o laya sa bilangguan ka na. O diba simple lang explanation? Walang sugarcoating. Dapat maging mapagmatsyag tayo. Alam natin na hawak ng gobyerno ang kapangyarihan. Kaya nilang gawin ang anumang story na gusto nila. Hindi ibig sabihin ay naaresto ay may katotohanan. Pwede din na taktika lang ito ng gobyerno. Para paglaruan ang mga isipan ng tao. Mailihis. Pagtakip. Pagliligaw. Gagawin nila ang lahat kahit gumawa pa sila ng mala-action na drama gaya ng sa pelikula. Kaya huwag kayo magpapaloko. Baka maipasok na naman kayo sa bulsa ng mga gumagawa ng kwento. Kaya lang naman nila ginawa ang naratibo na ito ay kailangan mapagtakpan ang kanilang gagawing pagkuha na naman ng pera na walang makakakita. While we are busy of something, they are doing so much evil. Ang galing kong mag-English, hindi ba? Basta. Ito lang ang nakikita kong reason kung bakit nangyayari ito. It is in my opinion. Kaya kayo din dapat lawakan ang inyong pag-isip para hindi kayo maligaw sa tunay na nangyayari. Dahil dadayain kayo ng mga tao na may masasamang binabalak. Inuulit ko, drama lang po ito. Isa lang po itong pagtatakip para makapagnakaw na naman ang nasa Congress para pangbayad sa boto ng congressman para ma-impeach si Vice President. Hindi po ito panggigipit sa mga nagpapahayag ng kanilang opinion sa social media. Mukha lang po panggigipit in terms of formation and in nature dahil dinakip kunulong pinusasan na parang sa martial law. Pero huwag niyo kalimutan na magkakilala ang Pangulo sa taong akusado. Listenan, I am thinking of something fishy. Baka naman. Baka may sabuatan. This is the greatest expose talaga pag nagkaganon. Well, tingnan na lang natin. Malalaman natin if any allegation is correct kung nakalaya ang tao pagkatapos matransmit ang articles of impeachment from the Congress to Senate or sa Kongreso to Senado. Magbabantay tayo dyan.